Okay, ibunin po ulit sa inyong lahat. No? So, recap ko lang po yung ating yung ating sermon last week. No? Last week po ay natutunan natin na dapat iset natin yung ating eyes o mga mata kay Jesus at sumunod sa Kanya sa abot ng ating makakaya. No? Kailangan nating mag-serve and mag-minister sa isa't isa with love, humility, and compassion. So today naman po, tignan natin yung warning na kung paano tayo kayang sirain ng kasalanan kung hindi natin babantayan ang ating puso. Kaya ang title po natin is Salted by Fire. No? At ang text po natin galing sa Mark chapter 9 verse 42 hanggang 50. No? So balikan ko lang yung sinundan nito, no? Almost tapos. Ito na po yung mga last verses sa Mark chapter 9. No? Balikan po natin yung eksena, yung huli nating sermon, yung sa sinundan nito. Kung matatandaan natin, si John nagsabi sa kay Jesus, meron silang nakita na isang taong hindi kasama sa kanilang 12 na nagpapalayas ng demonyo at sinaway nila yon. Then sinabihan sila ni Jesus na kung hindi against sa atin, sila ay kakampi natin. No? So ito pong sermon natin today is ongoing discussion doon. No? Katuloy nun. No? Kasi po ay tayo ay nakaseries. No? Sinimulan natin yung Mark sa chapter 1 verse 1. Ngayon nasa Mark 9 na tayo. No? So, ongoing discussion yun. No? Itong sermon natin today. So, yun nga, no? Pinipigilan nila dyan yung lalaki nag-exorcism. Okay, so tingnan natin ano sabi sa verse 42. Sabi sa verse 42, and whoever causes one of these little ones who believe to stumble, it would be better for him if with a heavy millstone hung around his neck, he had been cast into the sea. Sabi, and whoever, underline yung whoever dito is either believer or unbeliever. No? Yung whoever, person yan. So either believer or unbeliever ang tinutukoy ni Jesus dito. And then, yung little ones, may guhit ulit. Anong ibig sabihin naman ng little ones? Yung little ones, ito yung mga bagong believer. Ito yung mga immature pa in faith. No, kasi ang pagiging mananampalataya, may mga level yan. No? Hindi patay-pantay. No? Meron mga believer na pag na born again, mabilis yung progress ng growth ng maturity, no? Spiritual maturity. Meron din naman yung mabagal. No? So, yung category natin is baby, young adult, and adult. No? Yan yung category natin sa pagiging mananampalataya. So, ang tinutukoy dito ni Jesus, yung mga baby pa. No, yung mga immature pa in faith. Ito yung mga nangangailangan ng encouragement. Kasi kapag bagong mananampalataya, kailangan ng encouragement yan. I-encourage natin sila. No? Tapos kailangan natin sila tulungan ma-develop yung tiwala nila. No? Kasi isa sa mga katangian ng isang mature believer is yung tiwala kay Jesus. Na kaya mo bang itiwala yung lahat-lahat kay Jesus? So, isa yun sa mga pinagbabatayan natin
sa pagiging matured in faith, no? So kailangan itong tinutukoy ni Jesus dito na likalos, ito yung mga kailangan pang i-develop yung kanilang tiwala or pananampalataya kay Jesus. No? Sabi ni Jesus, dapat yung actions ng mga more mature believers sa mga immature believers, dapat tulungan nila yung mga immature believers na magdepende kay Jesus. Ito napakahalaga nito, no? Kasi marami tayong makikita, kahit napakatagal ng mananampalataya, pero yung dependence na kay Jesus, very small, no? Napakaliit. Kasi parang hindi pa siya lubusang nagtitiwala, no? Minsan may doubt siya na nagbubunga ng anxiety, nagbubunga ng fear, nagbubunga ng depression sa kanyang sarili, no? Pero yung mga mature believers naman, vice versa. May dumating na hindi naman sa walang pakialam, no? Ibig sabihin lang, matindi yung tiwala. Ang mga mature believers, matindi na yung tiwala sa Lord. Na talagang ang Lord ang pinaprioritize na sa buhay. Kasi ganun yung tiwala niya. No? Sa paghahanap ng trabaho, kailangan ito, ang Lord na nagbigay sa akin ng trabaho, hindi mawawala yung aking time sa Lord. Yung mga ganun ba, no? Ganun yung isang mature believer, inaantay yung kalooban ng Lord, hindi yung pagka meron siyang gusto, sige kagad, no? Hindi. Ang isang mature believer, pinag-pray, Lord, gusto ko po magkaroon ng trabaho, bigyan mo po ako. May dumating na trabaho sa'yo, tatlo. Pagpipilihan mo ngayon yun, kung sino sa tatlo na yun, yung kalooban ng Lord. Ganoon ang isang mature believer. So, ang sabi dito ni Jesus, yung mature dapat inaalalayan yung mga immature pa. Tulungan nila na mag-grow. Yun ang dapat na yun yung dapat na maging action ng isang mature believer. Sabi, meron pa, nakabuhit pa, no? Who believes to stumble. Yung stumble dito, ang true meaning niya, yung original Greek word na ginamit is to cause someone to sin. No? Cause someone to sin. No? Or to place a stumbling block. No, kasi yung mga Greek word na ginagamit nila minsan, pag tinranslate sa English, isang word, pero ang daming meaning. No? Kagaya nito, yung stumble, yung ginamit dyan. Ang meaning niyan, cause someone to sin, to place a stumbling block, yung pigilan mo, or put a trap, lagyan mo ng patibong. No? Yun ang meaning ng stumble na ginamit, ng word na stumble na ginamit dyan. So sinasabi ni Jesus, na sino man ang tumisod o tumigil sa spiritual growth o maturity ng mga may hina pang believers na ito ay may kaukulang judgment or consequence, depende kung whoever sila. No? Ibig ko sabihin, di ba sabi ko kanina, whoever, either believer o non-believer. So meron niyang kaukulang consequence kapag ginawa mo mag-stumble ang isang mananampalatayang immature pa. No? Sabi pa, it would be better. No? It would be better for him if with a heavy millstone hung around his neck, he had been cast into the sea. No? So makikita natin yung severity o yung bigat ng kasalanan ito. No? Yung consequence na pakabigat din. No? Doon sa gagawa nito. Yung millstone, alam niyo ba kung yung millstone? Giikan o batong gilingan na ginamit ni Mark dito ay yung ginagamit sa donkey
No, alam niyo yung donkey, parang asno ba yun sa Tagalog? Asno, no? Yung asno, parang kabayo yun eh. No? Ito yun, no? Yung gilingan na, ayan, no? Yan yung tinutukoy ni John dito, ni Jesus dito na millstone. No? Sabi, weigh up to 3,000 pounds. 3,000 pounds, 3,300 pounds. So, divide mo sa 1.2, isa't kalahati, 2.2, divide by 2.2, makuha mo yung kilo. So, may 1,000 kilo. Napakabigat niya, no? So, alam naman natin si Jesus, pag nagbigay ng example, puro exaggerated, lalo na kapag pag in-exaggerate ni Jesus, ibig sabihin, to the fullest, no? Ito isang exaggeration. Kahit maliit na bato lang ilagay sa iyo, itapon mo sa dagat, lulubog ka na, ito millstone pa, no? Gigat. No? Kaya nga, ito'y nagpapatunay na ito ay serious matter, sinasabi sa kanila ni Jesus. Serious, no? Kapag yung kasalanan natin, hindi natin pinansin, at nag-cause ng hindrance sa paglago ng iba, no, malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Yun lang ang ibig sabihin. No? Ito ay naka-address, hindi lamang sa 12 apostol. No, kung hindi para lahat sa atin, maging dito sa loob ng church. No? Huwag tayong maging cause ng hindrance o paglago ng iba. No, lalo na yung mga inaakay natin dito sa church, mag-iingat tayo. Kasi kadalasan yung mga inaakay natin na yan, sila yung mga immature pa. Sila yung mga weak pa. Ingatan natin sila. No, huwag tayo pagmula ng dahilan kung bakit ayaw na nilang bumalik. No? Huwag tayo maging dahilan kung bakit ayaw na nilang bumalik. Sabi nga, maturity brings about humility. No? Yung mature na Christian, dapat humble yan. Hindi arrogante, hindi mayabang. No, isa sa mga sign yun ng isang mature believer, yung humble. No, lagi natin titignan, lagi tayong magsiself-check, lagi natin itong nadidinig, no, sa pulpit na to. Lagi tayong magsiself-check, no? Kung meron ba nabago sa atin, mula nung sumunod tayo sa Lord, no? Meron bang nabago sa atin? Kung wala, delikado tayo. No, kasi part na pagiging born again ay yung regeneration or transformation or conversion. Dapat naganap yun sa ating buhay. No, kasi kung ganun ka pa rin, no, kumawa, i-rate natin 0 to 10. Siyempre, nang na-born again ka, 0 ka. After 5 years, 10 years, 0 ka pa rin. Abay, nakakapagtaka na yan. Delikado na yan. No, dapat merong changes, at least kahit 1. No, every 5 years, 2. Okay na yun, at least may progress. No? Kaya dapat lagi tayo magsiself-check. No? Kasi tandaan natin, no? Hindi lahat na pumapasok sa church, born again. No? Hindi porket pumasok ka sa church, nagsimba ka, sasabihin mo, born again ka na. Hindi, no? Yung mga pumapasok sa church na hindi naman pala born again. Walang pinag-iba yan doon sa 12 alagad. Hindi lahat sila pinili ng Diyos. Di ba si Judas, hindi naman pinili ng Diyos yung para ipagkanulo si Jesus, hindi para itaguyod ang church. No? Kasi ang totoo nga born again yung may pagbabago sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Anong tawag natin doon? Transformation, regeneration, and conversion. Dapat meron. Meron ganon.
Kaya dapat lagi tayong magsiself-check. Ngayon, kung wala tayong nakikita, pag-pray natin sa Lord, Lord, tulungan mo ako ma-experience yung regeneration. Tulungan mo ako ma-experience yung transformation. Kasi kailangan maano natin yun, no? Ma-check natin yun, no? Kasi bakit? Totoo tayo'y born again na, tayo'y believer na, dapat nasa atin ang Holy Spirit. No? At isa sa mga trabaho ng Holy Spirit ay yung i-check yung ating character. Ngayon, kung wala kang ganun, delikado talaga. Delikado, no? So, ipag-pray natin yun kung hindi natin nararamdaman o napapansin yun sa ating buhay. Kailangan magkaroon tayo ng transformation, kailangan may pagbabago. Okay. Verse 43, diretso ko to hanggang verse 47. No? Sabi, and if your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than having your two hands to go into hell, into the unquenchable fire. Verse 44, and where their worm does not die and the fire is not quenched. Ano ibig sabihin pag may bracket yung verse? Wala na, no? Nakalimutan na lang. Dinagdag ng translator. Dinagdag ng translator, tama. No, kaya ito, kung babasahin niyo yung ibang Bible, walang verse 44. Okay, huwag kayong makukonfuse ha. Baka sabihin niyo, bakit yung Bible yung gamit ko, Pastor, bakit ko yung verse 44? Yung gamit kong Bible, wala. Okay? Kasi dinagdag lang ito ng translator. Verse 45, and if your foot, kanina hand, no? Ngayon, if your foot causes you to stumble, cut it off, hindi, putulin mo. And it is better for you to enter life. Anong life yan? Eternal life. Lame, no? Than having your two feet to be cast into hell. No? 46, gano'n na naman. Inulit. And where their worms does not die and the fire is not quenched. 47, and if your eyes, no, kanina hand, sumunod, feet. Ngayon, eye naman, and if your eye causes you to stumble, gouge it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye, no, than having two eyes to be cast into hell. No? Nakita nyo kung ano yung danger ng sin? In relation to immature believers. Kung gaano katindi yung weight ng sin. No? Of course, hindi ito literal na pinapuputol ni Jesus yung ating kamay, yung ating paa, pinadudukot yung ating mata. So, hindi ito literal. Ang lahat ng ito ay euphemism. No? Ito ay mga illustrations. No? Mapapansin natin, no? Like if then, no? Relational words, no? Pag may if, then. Diba? Nakita natin. Tsaka yung mga statements niya, nasa imperative form. Okay. Alam mo natin ano yung imperative form? No? Yung imperative form, ibig sabihin ng ongoing. No? Diba? Causes you to stumble, ongoing, imperative form. Kaya, ibig sabihin niyan, yung sin, ongoing din. No? Ongoing yung sin sa ating buhay. Hindi yan matatapos hanggang sa mamatay tayo. Yung sin nandiyan. Bakit? Kasi, ano lang ang na-transform sa atin? Ano lang ang na-born again? Yung spirit. Pero yung flesh, hindi yan na-born again. Yung flesh, sinful pa rin yan. Yung nature niya, sinful pa rin. No? Kaya yung sin, patuloy pa rin yan. Kaya nga,
pinadala sa atin ng Holy Spirit para baguhin tayo araw-araw. Baguhin araw-araw. No, kasi kung yung ating flesh na born again, ay hindi na tayo magkakasala. Kailan lang mababago yung ating flesh? Kapag nag-bigyan na tayo ng glorified body. So yung sin ongoing sa ating buhay. Pero sabi ni Jesus, kahit na ongoing yan, dapat sumpuin mo agad. Yun ang ibig sabihin, no? Putulin mo agad. No? Nagkasala yung mata, yung kamay mo, putulin mo agad. Huwag mo lang, ito lang ang nagkasala. Yung kamay, putulin mo na dyan, huwag mo na hayaan pati ito. Magkasala. No? Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Hindi literal na puputulin mo ito. Ubus ang parte ng katawan mo kapag ka sinunod mo ng literal yan. Dahil araw-araw nagkakasala tayo. Sino dito hindi na nagkakasala? Wala, di ba? Kasi yun ang katotohanan. Lahat tayo araw-araw nagkakasala pa. Pero ang sinasabi ni Jesus, putulin mo kagad. No, meron akong term na nagdinig, sabi noon, yung kasalanan para daw ano yung ibon na nangingitlog sa ulo. Pag, huwag mo nga ibon, parang ibon daw. Huwag mo rin hayaan yung ibon na mangitlog sa ating ulo. Pag ang ibig kasi yung mangitlog sa ulo, pinatagal mo yung sin. Bilang isang mananampalataya, nasa iyo yung Holy Spirit, ang Holy Spirit ang nagdidig ka niya. Nagkasala ka. Kaya meron tayo, ano tawag doon? Conviction. No? Meron tayong conviction, yung konsensya, no? Meron tayo niyan. Mga unbeliever, kahit wala Holy Spirit, may konsensya yan. So meron niya, nararamdaman mo yan, kapag ka nagkasala ka, nararamdaman mo kagod yan. Dapat sisi ka kagad. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Hindi yung nagkasala ka, balik wala lang. Okay lang yan. Kasala ulit ako, tuloy-tuloy na. Ligtas na ako eh. Pagkatauli, no? Sabi ni Jesus, pag nagkasala ka, putulin mo kagad. Huwag mo nang patagilin. No? Labanan mo kagad bago pa ito lumala. No? Kasi lalala talaga eh. Para cancer yan. Yung kasalanan. Pag hindi mo chemotherapy yan, lalala yan, kakalat yan, maging stage 4 na yan. No? So kasi din natin yung ginamit na example ni Jesus, no? Hands, feet, no? Tsaka eyes. No? Bakit yung ginawa example ni Jesus? Kasi yung instrument of lust. No? Instrument of lust. Saan nagmumula yung lust? Sa eyes. No? Yung envy, yung inggit. Pag nakita mo yung isang, ay, gusto ko yung cellphone niya, bago. No? iPhone 17. Magkakaroon ka na ngayon ng last. Pro Max. Sige, sabihin natin Pro Max. Ilan? 1 terabyte? 2 terabytes yung nakita niya. Mas mataas. Gusto ko magkaroon yan. No? Dahil gusto mo magkaroon yan, pumasok sa ice, anong gagawin mo? Magnanakaw ngayon. Sino nagagawa noon? Yung hands na. Bago ka pumunta ron sa nanakawan mo, anong gagamitin mo? Paa. No, kaya sabi ni Jesus, putulin mo kagad. No, pumasok pa lang sa mata, ano sabi ng Philippians? Lord, guard my eyes and my heart. Kasi yan ang entry point ng kasalanan. Pagpasok pa lang sa mata, putol na, dukitin mo na yung mata mo. Hindi literal ha, hindi sinasabi ko, putulin kagad yung kasalanan. Huwag natin hayaang mag-build up. No? Parang yung bagyo, no? Yung bagyo, habang tumatagal yan, nag-build up yan. Kaya pagdaan sa bundok ng Sierra Madre, no? Dito sa atin, no? Nawawala yung lakas ng bagyo. So, gano'n ang gusto ni Jesus. Sabi pa ni Jesus, it's better to enter the kingdom, no? It's better to enter the kingdom of God with one eye than having 2 eyes, than to be cast into the hell. No? Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus,
dapat yung ating actions sa pagsupil ng kasalanan is for the sake of holiness. No, ang motive, ang dapat ang ating ang ating inspirasyon sa pagsupil ng kasalanan, yung kingdom. No, okay lang yan. Pagpasok ko naman ng kingdom, kahit puto lang kamay ko, pagdating ko ng kingdom, o pagdating ko sa heaven, binigyan ako ng glory ng Lord. Uulit yan Dapat ganoon, no? For the sake of holiness and unity. Kailangan gawa agad ng aksyon para hindi makurap yung body of Christ. No, ano na dito sa ating church. Kasi pag hinayaan natin yung sin na magtuloy-tuloy, makukurap yung buong body, yung buong church. No, parang cancer na. Pag nagkaroon ng cancer yung kamay mo, kakalat yan, kumakalat yan. Araw-araw may sin, pero dapat pag sumikatan natin maging holy. Kasi yun ang purpose. No? Yun yung sign ng spiritual maturity. Yung seeking for holiness. Okay, sa madaling salita, kailangan natin ng spiritual awareness. Kailangan aware tayo sa ating ginagawa palagi. No? Ay, okay ba yung ginawa ko kanina? No? Ay, kung hindi okay, sige, no? Isa na, sorry, no? Tulungan mo kung maituwid yan. No, hindi yung kaya nga kailangan mo ng humility. Kasi kung wala kang humility, hindi mo tatanggapin nagkasala ka. Isa sa number 1 problema yan. Ngayon ang gulayan. Kay Satan, no? Kailangan matuto kang tanggapin mo yung kasalanan mo. Matuto kang magpakumbaba. You know, kasi everybody is still sinning. No, huwag tayong maging hypocrite. Lahat tayo. No, kapag nagkasala, sabi, putulin, no? Ang tawag doon, ano? Spiritual surgery. No? Meron tayo bagong term na matututunan, no? Spiritual surgery. No? Sa ospital kapag ka, si Tate Eric, pinutulan ng paa, dumaan sa surgery yan. No? Ganun din sa ating spiritual life. Kung kailangan mo putulan ng kamay, mata, o naman yung nagkakasala sa iyo, spiritual surgery naman ang ginagawa. No, it's better to suffer loss. Sabi nga ni Jesus, sa mundong ito, it's better to suffer loss and get greater gain sa kingdom kaysa vice versa, kaysa kabaligtaran. Kaysa ang dami mo ng gain dito sa earth na to, sa mundong ito. Wow, sikat ka. Big time ka, no? Tinitilihan ka ng mga tao pag naglalakad ka riyan. Kaysa ano man ang punta mo pag namatay ka. Doon, sa sinasabi kanina na may warm up my fire. Gusto niyo ba yun? Sino mas gusto magkaroon, lost ka na rito sa earth? Ibali na. Ibali wala akong gain dito. Basta doon yung gain ko, nasa eternal life. Sa kingdom, kasama ang Lord. No? Sabi nga, wala doon, walang kalawang. Masisira. Ang tanong, paano natin puputulin yung kasalanan? Paano ba yung spiritual surgery? No? Spiritual surgery, dapat mag-submit tayo, pati yung ating mga desires, sa authority and control ng salita ng Diyos. Ang tagal, paulit-ulit nang itinuturo ni Jesus to sa mga alagad, no? Sa mga earlier chapters parang nakita natin na tinuturuan sila ni Jesus, you submit. Ang tanggalin nyo yung yabang, tanggalin nyo yung arrogance nyo, mag-depend kayo sa Diyos. No, kagaya nga nagpapalayas ng demonyo, sinaway nila. No, kasi sabi niya, hindi ka naman kasali sa dalawang alagad eh. Bakit ka nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus?
Yun ang inaano sa kanila ni Jesus. Tanggalin niyo yan, kailangan nilang humility. No, huwag natin iisipin, kaya natin to. No, kaya ko to in my own. Hindi mo kaya yan. Mag-fail ka pag hindi ka nakadepende sa Diyos. Yun yung spiritual surgery. Na i-recognize natin na hindi natin kaya ito, hindi ang Lord lang. No, kung minsan kasi, pag may dumating na pagsubok sa atin, yung sariling lakas ang inaasahan natin. Kaya ko ito. Matibay ako. No, meron na ako nadinig na niya. Nasabi niya, siguro, sa dami ng pinagdaanan ko, siguro wala nang pagsubok na hindi ko kakayanin. O yun. Dahil ayabang eh. Hindi sila nagpakita ng humility. Binigyan ni Lord ng pagsubok. Bagsak. No? Huwag natin sasabihin yan na kahit na ano sigurong pagsubok, kaya ko na. No? Kailangan total, lagi natin nadidinig to, no? Kasi nga, ito nga yung tinuturo ni Jesus sa mga alagad, you depend totally 100% sa Lord. Hindi porkit mga alagad ko kayo, ay magyayabang kayo, magdidepende kayo sa sarili mo. Diba? Yun ang problema sa mga alagad. They lack humility. Pati unity. Diba? Nagtatalo sila sino ang greater. Sino mas dakila sa atin. Diba? Nagtatalo sila. Wala silang unity. Kung isa-isa ang tinuturo ni Jesus sa kanila, you have to be united. Kailangan united kayo. No, hindi lang isa sa inyo ang pinili ko, kundi kayong lahat. Kaya dapat united kayo. The same sa church. Hindi lang ako ang pinili ng Diyos. Lahat kayo pinili. So, kailangan united tayo rito. No, di ba? Lagi ko sinasabi, dapat tulong-tulong tayo. Okay, ulitin natin. Kaya sabi ko kanina, either unbeliever o believer yung pwedeng gumawa nun. Kasi yung immature Christian, yung immature believer, pwede rin makisog sa mga unbeliever yan. Di ko na ano ito. Kasi ito si kapitbahay ko, ganito. No? Umaga pa lang, yung aso, tahol ng tahol, ang ingay. No? Kaya, matitisog ka sa kapitbahay kasi immature ka pa eh. No, yung, kumbaga yung patience mo, napaka-iksi pala, kapit-bahay mo na. Lalabasin mo na, pag ano ka. Kaya yung consequence, dalawang uri din. No? Sa ganitong sin. Siyempre, para sa mga unbeliever, matik na yun, alam na natin. Sa hell, no? Yung example niya, to be cast into hell. Sa hell ang punta niyan. Hindi ako nagsasabi niyan, no? Minsan parang si Pastor, medyo judgmental. Hindi ako judgmental, yun ang sinasabi ng Bible. Kapag unbeliever ka, sa hell ang punta mo. Matik yan. No? Ngayon, yung hell na ginamit dito, alam, tatlong klase yung hell, no? Yung word na hell. Tatlong klase yan sa Bible. Yung English word na hell, tatlong Greek word ang katumbas niyan. Okay? Additional lang to, no? Kasi, merong Gehenna, yung Greek word na Gehenna, ang ibig sabihin ng Gehenna, ito yung dagat-dagatang apoy. Ito yung final destination ng unbeliever. Yung lake of fire, Gehenna sa Greek word. Pero tinatawag din hell yan. No? Pangalawa, Sheol. Sheol, ito yung daigdig ng mga patay. Tinatawag ding hell yan. No, yung Hades. Okay? Pangatlo, yung Tartarus. Ano yung Tartarus? Yung Abyss. Sino nandun sa Abyss? Yung mga demons. No? Yung mga demonyo na kinik out sa langit. Yung mga demonyo kasama ni Satan. Nasa Tartarus siya kung babasahin niyo yung Bible. No? So, kapag nagbasa tayo, pag nakita natin yung word na hell, i-research natin anong hell ba yung sinasabi rito. No? Titignan natin kung ano yung hell na tinutukoy dyan. So, yung tinutukoy dito ni Jesus na hell,
ito ay Gehenna, which is the final destination, yung lake of fire. No? So yun ang judgment. Para sa mga believer, judgment ang consequence ng kanila gagawin sa mga mahihinang, sa mga immature believer. Pero sa mga believer na, doon din ba ang punta natin? Kung sakaling makumit natin itong kasalanan na ito? Sa Gehenna rin ba? Hindi. Sa mga believer, discipline. No? Discipline dito sa earth. No? Anong klaseng discipline niya? Yan yung mga pagsubok. Yan yung mga sakit. No? May isa magtatakay, bakit tayo nagkakasakit? No? Lagi lang naman sa ng bahay. Bakit nagkakasakit ako? Kasi discipline niya ng Lord. No? Basahin niyo yung James. Yung book of James. No? Sinabi ni James na yung sickness ay discipline ng Lord kapag tayo nagkakasala. No? Discipline ng Lord sa ating mga kasalanan. Ano pa? Loss of eternal reward. No? Wala yung reward mo sa langit. Gusto ba natin yun na pag akyat mo sa langit, nakikita mo, namimigay ng reward sa ang Lord. Lalapit ka sa Lord, Lord, ako reward. Wala kang reward. No? Kasi, yung kapatid mong mahina, nag-stumble dahil sa'yo. Di ba? Ayaw ko yun, no? Hindi maganda yun. Kaya nga minsan, no, yung ating yung mga dinadanas natin mga pagsubok. Kung minsan napapansin natin, paulit-ulit lang, no? Aba, nangyari na ito nung 6 months ago, nangyari na naman. Bakit kaya? Kasi, hindi natin natutunan kung ano yung itinuturo ng Lord nung dumating sa buhay mo yun. No? Ano sabi natin? Magpapaulit-ulit lang yan, magpapaulit-ulit lang hanggang di mo natutunan yung itinuturo ng Lord sa'yo. Walang pinagkaba sa school yan. Sa school, pag bumagsak ka, repeater ka. Hindi po pwedeng, maliban na lang kung madadaan si ma'am, si teacher sa baka naman pwede ipag-usapan yan. Pero sa laro, hindi pwede yun. Yung pwedeng, baka Lord, baka pwede pag-usapan. Hindi pwede. Fail is fail. No? Paulit-ulit lang yan. Sakit. Pabalik-balik yung sakit mo. Bakit? Kasi hindi mo natututunan kung ano yung tinuturo sa'yo ng Lord. Yung discipline, a purpose ng discipline, to learn from the discipline. No, hindi tayo dinidiscipline ng Lord kasi gusto niya lang, masaya ako kapag pinarurusahan ko to si Lucas. No, hindi ganun yun. Kaya tayo dinidiscipline ng Lord kasi meron siyang itinuturo at dapat nating matutunan yun. Dapat nating makita yun. Kung hindi, ulit-ulit lang yun. No? Kaya nga sinasabi ni Jesus, supiling kagad natin ang kasalanan. No? Supiling kagad natin. O kung ayaw niyong supilin, ako ang magsusupil sa inyo. Gusto ba natin yun? Ang Lord pa ang susupil sa atin? Hindi na. Tayo na lang kung kaya natin. O kaya nga lagi tayo magsiself-check. Dapat kasama sa parte sa buhay natin bilang mananampalataya, yun nagsiself-check tayo. Para maiwasan natin yung arrogance, yung pagiging pagmamataas, at saka para maiwasan natin yung self-satisfaction. Kasi kapag self-satisfied ka, wala na, hindi ka nakikilos na. No? Kailangan natin i-check yung ating sarili. Huwag natin sasabihan, perfect ako, hindi ako nagkakasala. No? Sasabihin ng Lord sa'yo, ano ka, Diyos, hindi ka nagkakasala. Okay, verse 48. Ito na, where there, ito, wala parenthesis, no? Isipin, ito kasama talaga sa text.
where their worm does not die and the fire is not quenched. So makita natin, dalawang beses kayo na binanggit ito, pangatlo ito. Ano yung sabihin pag inuulit yung salita sa Bible? Mahalaga, no? Mahalaga. So mahalaga yung sinasabi ni Jesus. Kaya binanggit ng 3 beses. No? Ipinaalala ng Lord kung gaano ka-serious yung judgment. Kapag ka ginawa mo yung sin na yan, to stumble yung mga mahihinang mananampalataya. No? At gumamit si Jesus ng illustration na naman. Bakit gumagamit ng illustration? Para mas lalo natin maunawaan. No? Bakit worm ang ginamit ni Jesus dito? Ito yung inner na parusa. Kapag nagpunta na sa final destination, yung mga unbeliever, yung worm. Akala ba natin apoy lang? Isang po, akala natin apoy lang. No? Yung apoy sa outer yan. Kaya dalawa eh. Worm and fire. Ang binanggit ni Jesus. Yung fire sa outer. Yung worm sa loob. No, hindi lang susunugin ng apoy yung mga unbeliever. Kung hindi merong worm na hindi namamatay sa loob ng katawan, kakainin yung mga laman nila. No? Sino gusto pumunta ngayon sa dagat-dagat ng apoy? No? Kaya ito kailangan malaman ito, ma-share ito sa mga unbeliever, no? Para malaman nila kung ano ang sasapitin nila. No? Ito'y, ang Bible nagsasabi nito, hindi ako ha. No? Kasi kung minsan, pinagbibintangan yung mga pastor na judgmental. Pero hindi judgmental. No? Ito, ayun ang sabi ng Bible, napakalinaw. So, palagay ko, wala kahit isang nandito na gusto ka-experience ko. Yung worm and fire. Eh, ano ba example ng mga hindrance for growth? Paano tayo nagiging hindrance sa paglago ng ating kapatid na immature pa? O, unang-una, yung unwillingness natin na gamitin yung ating gift para mag-serve sa iba. No, last week, serving, no? Yung sermon ni Sis Mariana, to serve. No? Ngayon, kung ayaw mong gamitin yung gift na binigay sa inyo ng Lord, nagiging hindrance yun para mag-grow yung iba. No? Kasi kung minsan yung iba, ayaw nilang i-share yung kanilang natututunan. Natatakot sila, parang natitrete sila. Pag natuto ito, mas magiging magaling ko sa akin. Tama ba yung gano'n ka isipan? Hindi, no? I-share mo, kaya ka binigyan ng Lord eh. Marunong ka kumanta. Kumanta ka. Kaya ka binigyan ng Lord ng gift na talent na ganyan, na pagkanta. Para gamitin mo sa pagkanta. Ayaw ko kumanta dyan. Ayaw ko. Ang late ng church na yan. No? Ang pangit ng mga instrument. Gusto ko pag kumanta ako, para ako nasa concert. No? Kailangan gamitin natin yung ating gift to serve others. So, huwag natin kaya maging, maging hadlang. At dapat walang competition, no? Ulitin natin, sinabi ko na ito nakaraan. Sa loob ng church, dapat walang competition. No, dapat, imbis na competition, collaboration. Yung pagtutulungan. Dapat magtutulungan tayo rito. Huwag tayong, mas magaling ka po rito. No, yun ang, huwag natin sasabihin yung mas magaling ang bawat isa sa atin. Kasi nangyayari talaga, no? Nangyayari talaga. Yung ganong, mga bagay. Ano pa? Yung ating testimony. No? Yung ating testimony. Dapat kung ano yung kiniklaim natin, lalo na sa ating mga neighbors, dapat yun na mag-reflect sa ating buhay. Kung sabi mo, born again ka, pakita mo, born again ka. No? Dapat, mas visible ang Lord. Pag tinignan tayo ng tao ay ating pamumuhay, dapat mas visible ang Lord
kesa doon sa kasalanan. No? Hindi yung pagtingin sa atin ng kapitbahay. Yung kasalanan na nakikita sa atin, hindi ang Lord. Baliktad, no? Dapat pag tinignan tayo ng neighbor natin, o ng mga nakapaligid na tao sa atin, sa trabaho, mga office mates natin, dapat pag nakita tayo, ang Lord na nakikita nila. Sa school, dapat ang Lord ang nakikita nila. No, hindi yung ating kasalanan. Kaya sa school, nakita ka, ito yung masyadong ito, no? Yung maraming masasabi sa'yo, mali, baliktad, no? Meron tayong liberty, no? Meron tayong kalayaan, kung tayo ma-born again, pero hindi dapat ito maging stumbling block. No? Kapag-aralan natin ito sa devotion ba o sa Bible study ng mga yun. Yung liberty, no? Yung pagkain ng mga inihanda sa fiesta, pwede tayo kumain, no? Pero kung mag-i-Istanbul o ma-titisod yung kapatid mo, pwede kumain nun. No? Ito na pag-aralan natin ito. Dapat sensitive tayo sa mga ganitong bagay. No? Yan isa sa mga evidence ng Holy Spirit. Ang pagiging sensitive. No? Minsan na, parang sumusobra na ata ako. Parang, ako minsan na-experience ko yun, no? Yung, minsan parang sobrang ata ako sa pagbiro, no? Kasi, ano ako yung palabiro ako talaga. No? Minsan naisip ko yun, baka sobra na ako. So, dapat meron tayong gano'n, no? So, kailangan magpapasupil tayo sa Holy Spirit. No? Yung kalayaan natin, dapat, supilin natin in favor dun sa growth ng mga immature na believers. No, hindi pa malaya ka, okay lang yan, kaya mo siya, hindi, matisod ko kung matisod ka, kalayaan ko to. Hindi gano'n. Diba sabi ni Peter sa Romans? Kung magtitisod yung kapatid mo, kung nang gawin. No? Verse 49, malapit ka. Hindi ko iba. Okay, for everyone will be salted with fire. No? Salted with fire. So, di ba? Ito yung difference sa translation ng Tagalog, no? Sa Tagalog, sapagkat ang bawat isa ay gagalisayin sa apoy. Yun lang ang sinabi. Pero dito, everyone will be salted with fire. Yun ang English translation. Okay, bago natin alamin itong verse na to, kung natin kakalimutan yung context. Ito, no? Na tinuturuan ni Jesus yung mga alagad, no? Okay, so una, tanongin natin, ano ba relevance ng salt and fire? Ano ba relevance nila? Okay, salt. Ano ba yung salt? To preserve, no? So, spiritual salt is to preserve the believer's spiritual life, spiritual character. Habang nasa world tayo. Preservative kasi itong salt. Kaya ito yung ginagamit, spiritual salt, ito yung magpipreserve sa ating karakter, sa ating buhay, habang nasa mundo tayo. Okay, fire. Ano naman yung fire? Saan ginagamit yung fire? Fire is for refining. No? Yung gold, pag sinunog mo, mawawala yung impurities. Ganoon din sa ating spiritual life. No? Kapag sinunog yung ating spiritual life, dapat mawala yung unwanted elements. Ano example ng spiritual fire? Pagsubok. Nalang siya, harap yung pagsubok. Naalala ko yung panood ko sa Facebook eh. Yung lahat ng isagot nila mali. No, pagsubok, yung spiritual fire. No? Ibig sabihin, lahat ng believer dadaan sa mga trial. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na kung gusto mo, na kapag ikaw ay born again, gaganda buhay mo. Wrong. No? Hindi. Sinabi ni Jesus, John 16:33, in this life, you will have tribulations. Ang bigat mo, tribulations. Hindi lang pagsubok, kapighatian. Kaya mali yung sinasabi ng iba na ang tunay na manampalataya, giginawa. Wrong. No? Sabi nga ni Jesus,
Kung gusto niyo sumunod sa akin, deny yourself, carry your cross. Meron ba nagpapasalat mo sa magandang buhay? Hindi, no? Ipiniprepare. Kaya tayo nag-aaral ng Scripture to prepare us sa lahat ng darating na pagsubok. Ibig sabihin, ang buhay natin dito sa mundo, puno ng pagsubok. No? Kasi, yan yung spiritual fire. Yan yung dadalisay sa atin, mag-purify sa atin. Yung pagsubok, kung wala yan, ewan ko lang, paano ka mag-purify? No? Meron pang ibang way. No? Kaya nga sabi, everyone will be salted with fire. Ibig sabihin, pagkatapos mong i-purify, ipipreserve ka ng Lord. Yun ang isang turing na mananampalataya. Pagkatapos mong i-purify, dalisayin sa apoy, sa pamamagitan ng pagsubok, ipipreserve ka ng Lord. No, kaya once saved, always saved. Yung totoong mananampalataya, hindi yan mawawala kasi ipipreserve ng Lord yan. Kapag nawala, hindi siya tunay na mananampalataya. Akala niya lang mananampalataya siya. Hindi natin alam kung paano yung preservation na yun, kung paano yung trials na yun. Ang tanging alam natin, ang tanging assurance natin, gagawin ng Lord sa atin na hindi niya tayo hahayaang mawala. Na ipipreserve niya tayo. At yung preservation na yun includes perseverance. Magpe-persevere tayo sa lahat ng darating na pagsubok sa ating buhay. No? Kaya yan ang sinabi ni Jesus. You will be salted. Sabi ba, last verse na tayo, no? Salt is good, but if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Tanong, pwede ba mawala ang alat ng salt? Hindi, no? Pero bakit sinabi ni Jesus dito? But if the salt becomes unsalty, hindi pwede. Ang sinasabi ni Jesus dito, yung magkaroon ng impurities yung salt. No? Yung magkaroon ng contaminants, yung salt. Kapag na-contaminate to, hindi na ito pwede maging pure ulit. No? Kapag na-contaminate yung salt, there is no way na maging pure salt ulit yan. No? Walang way. At kapag hindi na pure yan, hindi mo na pwedeng gawing preservative. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. No? Hindi mo na pwedeng gawing preservative yan. So as a believer, sinasabi ni Jesus, tayo ay salt dito sa earth. No? Salt. At kapag na-contaminate tayo ng world, ng mundo ito, mawawala yung quality natin as a preservative. No? Hindi na tayo pwede maging preservative kung makontaminate tayo ng mundo ito. No? Hindi na tayo, yung qualities natin as a disciple of Christ, mawawala. No? Kasi tingnan mo, paano tayo magiging salt? Kailangan nag-i-stand out tayo, no? Yung salt, isa sa mga quality niyan, pag nilagay mo sa pagkain, nag-i-stand out yung lasa, yung pampalasa yan. Paano tayo magiging salt sa earth? Kung ang tingin ng believer sa atin, parehas lang. Wala naman pinag-iba sa akin ito ah. Bakit ako susunod sa kanya? Dito naman ako. Wala naman kami pinag-iba. Yung ginagawa niya. No? Paano yun? Kailangan maging salt tayo. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Na pag nawala yung pagiging salt mo, dapat yung actions natin laging nag-reflect si Jesus. Para makita ng mundo ito na iba tayo sa kanila. Yun ang katotohanan, iba tayo sa kanila. Kaya minsan nahirap, no? Kasi iba na nga tayo sa kanila. Sabi ng Romans 12:1, be transformed by renewing your mind. Kaya mayroong transformation dapat. Dapat nagiging iba na tayo. Eh kung gano'n pa rin, delikado nga, no?
Sabi pa, be at peace with one another. No? Ganito makipag-peace sa loob ng church, sa kapwa mo believer. Huwag ka makipag-peace sa mundo. No? Kung sa mundo ang sinasabi ni Jesus, be at peace with the world. Pero hindi. Sabi niya, be at peace with one another. Kasi hindi tayo pwedeng makipag-peace sa mundo and then makikipag-peace sa Diyos. Dahil totally opposite yung dalawa na yan. Hindi yan pwedeng magsama. No? Hindi yan pwedeng magsama. Kaya ang sabi dito, peace with one another. Sa atin, makipag-peace tayo sa bawat isa. Okay, at sa ating pagtatapos, sabi, may our lives as disciples of Christ reflect the great grace that has been shown to us. Sa Tagalog, naway ang ating mga buhay bilang mga alagad ni Kristo ay magpakita ng dakilang biyayang ipinagkaloob sa atin. Huwag na natin gawing priority yung us, yung ating sarili at yung ibang tao. Huwag na natin gawing priority yun. Ang Diyos ang ating i-prioritize sa ating buhay. Yung buong puso natin tanggapin yung kanyang mga plano at layunin sa ating buhay. No? Pag gano'n, hindi tayo mag-prepare. Maniwala kayo. Yan ang promise ng Lord yan. Kapag siya yung ating pinrioritize sa buhay, tinanggap natin yung kanyang plano at yung kanyang layunin, paano ka mag-fail? At dapat mamatay tayo. Sabi ba? Parang bigat naman. Mamatay sa kasalanan. No, dapat yung ating kasalanan napako na kasama ni Jesus. So dapat tayo, sabi nga ni Peter, ni Paul, to live is Christ, to die is gain. No? Kaya mamatay tayo sa kasalanan para si Jesus naman yung mamuhay ng lubos at sagana sa atin. Pagtibayin natin yung pagkakaisa. Sa loob ng church, yung unity. No? Kailangan mag-united tayo rito. No, hanggang na meron tayo upcoming Christmas party. Kailangan united tayo. Kung talagang member ka ng church na ito, dapat nakikiisa ka sa pagpaplano, sa implementation ng party na yan. At lastly, gabayan natin ang bawat isa ng may pag-ibig, no? Bilang paglilingkod sa Lord. Gabayan natin yung bawat isa. Alalayan tayo dito. Hindi, wala akong pakialam sa'yo. Sarili ko lang gusto ko. No? Gusto ko ako lang mag-grow. Bahala sa buhay mo. Tamad ko mag-aral ng Bible, hindi nagbabasa eh. No? Hindi gano'n. Kailangan alalayan natin ang bawat isa. Merong mahina, merong malakas. Dapat yung malakas, bubuhatin si mahina. No? Hindi siya yung bubuhatin ni mahina. Gano'n dapat sa church. No? Huwag natin ipalagay lahat tayo malakas, mayroong mahina sa atin. Si malakas dapat buhatin si mahina. Hindi si malakas at si maganda. Ha? Si malakas sa yung spiritually mature. Okay?